Most people only see Dotonbori at night, but what it's really like in the morning? Let's explore before the crowds arrive. Hello everyone! First morning sa Japan. Umaantok pa. Hulas-hulas. Pagising. Ito pa yung tabid ko kahapon. Kasi, tulog pa yung mga bata. Check out namin is 10 o'clock. So, sasamantalahin nilang matulog muna. And then, bili na kami ng pagkain. And at the same time, titignan natin tong area na to. Kasi kagabi yung pinakita ko sa inyo. Nightlife. Very raw yung experience. Kasi, yung mga excitement namin, nakita ninyo, di ba? So, ngayon naman is, ito, makikita ninyo, tahimik, morning. Anong oras na ba? 7 in the morning. And, ito yung lugar. Ito yung area, Dotonbori, tama? Nipponbashi. So, parang yung palang mga Nipponbashi, Dotonbori, parang mga barangay, gano'n? Parang gano'n. So, ito yung area na pinagstayan namin, Nipponbashi. Yung banda doon naman, yung parang may nightlife. Dotonbori, sabi ko nga yung Dotonbori, para siyang Malate. Kasi may mga bar, kainan, parang Malate yung vibe niya. Tapos dito naman yung parang Singalong. Pareho lang pala yun. Pareho lang pala yun. Kaya nga, Malate West at saka Singalong pareho pa rin. So, sabi ko kasi magkaibang barangay so mali pala. Anyway, ang tahimik. Alas 7 ng umaga, ang tahimik. Parang walang tao. Ayan, may taong isa. Pero, tingnan nyo naman yung lugar. Tingnan nyo yung area. Ito, apartment din to, no? Kasi, iba't iba yung color and then may balcony siya. Sa may kaliwa. Parang lahat is tapos ang daming vending machine na parang sa mga juices. So, dahil breakfast, Lawson. Ano pala ito? Supermarket, So, maghahanap nga kami ng mga kakainan. Wala. Nakita nyo yun, ang taray. Nakita nyo yung nagwa-bike na humatching. Taray ng forma. Diba? Dito na tayo. Tumurid na kami. Alam mo, wala na akong salamin-salamin. Nilamos lang ako. SPF. Tinali ko yung buhok ko and then that's it. So, I woke up like this. Ito yung area. Dibanap kami ng makakainan. So, kain kami siguro or i-take out namin. Either way. At saka bibili rin kami ng pala na ito, bread. Makakainan ng tinapay. Or usal or something na matadala namin sa mga bata. Ala, naka-on pa pala yung camera ko. Thank you. Thank you, Dad. Alam mo, ang feel ko dito guys, parang, ang feel ko dito parang yung sa Baguio. Dati kasi akong tumira sa Baguio eh. Ganun yung vibe na malamig. May ngayon. So, ang climate niya, hindi ko alam kung magkano. 23, 24? And then, parang yun nga, parang sa Baguio. Kaya naka-long sleeve pa nga ako, diba? Sa Pilipinas or sa Dubai, umaga, mainit na. Hala, alam ko tong halaman na to. Pero di pala dito yan. So, yan yung parang siyang Baguio. Parang Baguio yung vibe. Kung nakapunta na kayo sa Baguio or nakatira na kayo. Kasi parang Baguio talaga. Maliban lang sa mga tao. Mga pormahan. Parang anime. Wow!
Okay, tatawid kami guys. So, ayun na yung Dotonbori Street. Mamaya, mapakita ko ulit sa inyo. Pero kakat ko muna yung video kasi tatawid kami. Hindi lang. May mga babae daw na Ano naman? gusto mo ba Order lang? muna tayo. Ano order? Hindi, ito. Punta ka dito sa... After our first night exploring Dotonbori and ending the day with a satisfying bowl of ramen, we woke up early to see what Osaka feels like before the city comes alive. Before checking out of our Airbnb, we stopped for breakfast at Sukiya. Many branches are open 24 hours, making them popular for breakfast, lunch, or even late night meals. Here's a travel tip. If you are traveling on a budget, Sukiya is a great breakfast option. You can enjoy a filling Japanese breakfast with coffee for much less than most cafes. Most chain restaurants in Japan use touchscreen ordering, and English menus are often available. Wait lang, dada. So, kape eh. Wala bang kape? Mamaya tayo kakain. Simple lang sa akin. Dito? Siguro. Nandito kami sa may Suki Cafe. Coffee and tea. Yung breakfast nila parang kanin na may giniling on top. Like, try natin. Wow! Ayun, may seaweed ka pa, oh. Let's go naman. Sampai seaweed. 여기는 숟갈이 없잖아. 그냥 이렇게 해서 먹는 Binuksan ko yung itlog. Malasado pala siya. Tapos ilalagay sa ibabaw. Kita nyo? Galing. Tikman natin yung may itlog. 너도 영상 때 그랬다 생각해. 여기서 이상하네. 막 이번에 영상 시간에 Wow! 그래서 음악실에서 막 Sarap din. 이름 이상한 얘가 있었거든. 그런데 막 여기 썼으니 와 Try naman natin itong kape. Ano yung gatas? 여기서 시간에 그 이름 이상한 얘가 있었거든. 이게 갑자기 이름에 걸맞는 행동을 Yung ang bango. Parang kapeng barako. Meron kape. 너무 욕설 Ha? 너무 나거든. 막 이미쌤이 막 소피아가 아픈 거야. 아야 소피아 이러는 거야. 우리가 May meron siyang sabi gum syrup. I think this is 소스였나 보네. 아, 이 소스
Oh? Tingnan natin yung kape. Oh, sarap din. Very smooth. Ayan, bibilisan ko na kumain kasi malapit na siya matapos. Kailangan na namin bumalik dun sa hotel. See you later, guys. Tapos nang kumain, grabe ang sarap. Nagustuhan ko yung pagkain. Malasa. Flavorful. Hindi siya lasang peke. Hindi siya lasang betching. Ang sarap. At mo. Although, konti lang yung kinain ko kasi shinare ko yung iba. 2 sandok, 3 sandok sa husband ko. Pero, ang sarap niya. At konti lang kasi ako kumain. And then, ang nagastos lang namin overall kasi gyudon with rice yung kinuha ko. With egg. Gyudon with rice and egg. And then, kape yung order ko. I mean, gyudon with rice. Tapos, siya naman, ano kayo sa'yo? Rice with sausage. Tapos, may on the side na miso soup. Tapos, may mushroom on the side. Parang ganon. Tapos, 2 kape. Total na bill namin is 1,800. Total. Kasi ang 4,000 sa 4,000 dito is 100 dirhams eh. Oo, 4,000 is 100 dirhams. Chinek ko eh. 100 dirhams yung basis ko. Pagka may bibilin ako, pagka kunwari 3,000, ganyan, ibig sabihin, mahal na to. Kasi hindi naman tayo gumagastos ng parang 100 dirhams in sa Dubai. Parang yun na yung basis ko na pagka 3,000, 4,000, mahal na to. 100 na to. Ganyan. Itong bill namin is 1,800 yen. Tapos ito daw yung murang kainan dito sa may Dotonbori. For 2 breakfast sets with coffee, we paid around 1,800 yen. Considering everything that came with it, we thought it was excellent value. Ordering and paying was surprisingly easy. Most chain restaurants in Japan use self-service kiosks and many have English menus available. Ang taray ng pagbabayad dito. Hindi ko na i-video lahat pero nung pagbigay ko ng bill, meron silang machine. Insert mo yung paper money. Tapos lumabas na yung change. Ang taray, wala na silang ginagawa masyado. Robot na. Yung cashier nila na lang automatic na ikaw na Dito na tayo sa Dotonbori pa rin tayo. Binabaybay pa rin natin ang Dotonbori. Ito naman to? Ito parang mall. Taros Parlor. Ang cute-cute ng Japan. Ang ganda-ganda. Like, alam mo yun? Very friendly yung mga design nila. Hindi nakakatakot. Alam mo yung parang bata. Ito yun. Nakita nyo tong crab na to lumalabas dito. Pero magandang spot dito. Pwede maglitrato. Bilis! Again. Silipin natin. Just across from the famous giant crab sign, we found this quiet little alley called Ukiyo Koji. It felt like stepping into a completely different side of Osaka. Here's a fun fact. Although it looks historic, Ukiyo Koji was recreated to capture the atmosphere of old Osaka, making it favorite photo spots for visitors. And here's a travel tip. Don't just stay on the main streets of Dotonbori. Some of the most charming photo spots are tucked away in the small alleyways nearby. Ganda, di ba?
Ganda nung lugar. Anyway. This Starbucks has 176 seats spread over 2 floors, perfect if you need Wi-Fi, a coffee break, or somewhere to recharge. Drink. So, andito na ulit tayo sa may famous area, yung kagabi. Pinunta naman natin ng may araw. Last night, this place was full of people. This morning, it felt like we had Dotonbori almost to ourselves. Ayan na yung gayo. Merong ano. This was the same bridge we visited the night before, and seeing it in daylight felt like visiting a completely different place. Area. Here's a fun fact. Ebisu Bridge is one of Osaka's most famous meeting spots and offers one of the best views of the Glico sign. Here's a travel tip. Visit Dotonbori twice if you can. Once at night for the neon lights and once in the morning for a quieter experience and better photos. Parang konti makikita mong Filipino kasi siguro may mga iba na parang Chinese, Japanese na rin ang mukha kaya hindi mo ba distinguish kung Filipino ba. Pero nakikita ko na may mga Osaka parang mga welcomes millions of international visitors every year, especially from South Korea, China, Taiwan, and other parts of Asia. This is the Shinsaibashi Suji, one of Osaka's oldest shopping streets, and it's over 600 meters long. It's home to fashion, cosmetics, souvenirs, and Japanese brands. Cute, oh. Here's a tip. Morning is the best time to explore before the shopping crowds arrive. Wait, study ka lang. Puro tara. Ayan. Ito try natin itong Try natin kung Japan has over 4 million vending machines and one of the highest numbers per capita in the world. 120. 10 points. bilis ah. May unlock. Coin lockers are lifesavers if you are traveling with luggage. You can safely store your bags while exploring before check-in. Maliit lang. This is the Somoncho, a lively entertainment street filled with restaurants, bars, and Parang nightlife, ice cream. and it's much quieter during the day. Sana tayo, Han? Pabalik na ba tayo? Alam mo itong daan na to? Ha? Parang iba itong daan na to. Ano ba? Local? Local ka, boy? Hindi ka tourist? Parehas lang naman. Opposite side lang. Oo. Para siyang lokal ah. Sabi segue, doon yung street na dinaanan namin, punta dito. Alam pa din? Wow! Kaya guys, manood lang kayo ng mga YouTube namin. Kasi, mapapamiliarize nyo yung lugar sa mga pinupuntahan namin. Kaya nga sabi ko, we're making memories. We're making memories and at the same time, you're gonna use it as a guide. Uy, ang ganda na ito ah. Don Quixote. Ito yung famous ah. Tignan, marami pa tayo makikita ng ganyan sa Tokyo. May picture ako.
Hi everyone, katulad nga ng sabi ko, watch our next vlogs, mga previous vlogs namin, mga travel trips, mga short getaway, hotel staycation with my family. I'm creating memories with my family and I'm sharing it with you guys so you can use it as a guide. We've experienced it first so that you can also manage your expectations. Para na rin kayong lokal pagka pupunta kayo sa mga places na alam mo yun, nadadaanan namin. Alam nyo na kung ano yung mga lugar i-expect nyo sa area na yun. And of course, don't forget to like and subscribe. Share it with your friends. Kung may mga suggestion kayo, any comments or questions about anything, just leave it in the comment box and then babalikan ko yan. Definitely. Sana mas marami pang travel vlogs out of the country. This is our first out of the country vlogs kasi alam niyo naman I'm a Filipino based in Dubai, so most of our travel trips are Dubai based, UAE based, na syempre Philippines, and this is the very first time na maggagala kami sa ibang bansa maliban doon sa UAE at Pilipinas, diba? Anyway, ayun nga, sana marami pang travel vlogs na magagawa natin, Dad, no? Do you like? Ayun. So, sagad-sagarin na natin ang paglalakad dito. Hi guys, this is Belle and we are in Japan. Nandito kami sa Osaka, Japan. And it's our first day, first morning, first day. Kasi nag-arrive kami yesterday, mga 7 or 8 na PM. And then nakapaglibot-libot ng konti dito sa Dotonbori. So, you can check my previous vlog about that. Night walking sa Dotonbori. So, ngayon naman is day vlog. Pabalik na kami ng hotel. And then, so yeah, ito yung first day. We will be here for 15 days. So, abangan nyo lang yung mga next vlog natin para natin yung mga ginawa namin, mga pinuntahan namin. Again, you can use it as a guide. Mga lahat ng mga nangyayari, mga kasiyahan. Kasama ng mga bata because we're making memories. Alam mo, importante yan lalo pag pamilyado ka na may mga anak. Do you agree, guys? Drop down in the comment section if you agree with me. Kaya nga, ginagawa ko itong pag-vlog na to. Pero alam mo yun, pagkapagtanda natin, makikita natin na meron tayong ginamemers. Pero other than that, syempre, sinashare ko ito sa inyo para makita nyo yung environment din. Hindi man kayo makapag-travel ngayon sa lugar na pinupuntahan namin. Pero, sasama ko na lang kayo sa mga gala. Anyway, andito na tayo sa, let me read it. Nihonbashi Kitazume. Oh, Nihonbashi Kitazume. Ba? Diba? Crossing siya. Tapos may mga... Ito yung crossing. Ito, naka-on pa ang pedestrian. Ano? Cross na ba tayo? Ha? Okay, magka-cross na kami. Tingnan yung mga naka... Ah! Bibiling na! Sige, takbo. Takbo ba yan? Doon tayo galing kanina. Yung famous area. Pabalik na kami ng hotel. No, it's actually Airbnb. Hindi siya hotel. Tingnan mo yung mga taxi brand dito. Tiger Cab. Tingnan nyo rin yung ilog. Kaliwa. Wow. Nila. Right driving. Walang amoy. Walang amoy. Ito yan. Right driving. Pero alam niyo, ang napansin ko, pagka sa mga kwarto, sa mga, rooms na pinupuntahan namin, mga rooms na pinupuntahan namin, amoy yung amoy na parang amoy ukay-ukay. Ganun ng peg. Hindi na bago sa akin. Amoy ukay-ukay. So, andito na tayo. Diretso doon. And then, nagustuhan niyo ba yung pinagstayan namin, Airbnb? Lilink ko na lang sa description yung mga coupon code na pwede nyo ma-avail para mag-book din kayo. And then, check my previous vlog para sa room tour
ng Airbnb namin. First Airbnb dito sa Japan. So far, ang ganda. Nag-enjoy kami. Nakatulog ako ng mahimbing. Sarap yung kama. Sarap yung kama. Comfortable. Comfortable yung kama. Ay, ibig ko sabihin. So guys, nakapamili na kami ng sandwich ng mga bata tsaka bread para pagka ganyan nagutom may madudukot. And then, ayun nga. Tignan mo, yung asawa ko, hawak-hawak pa rin yung pinag-inuman niyang Fanta. Wala kasing basurahan dito, girl. Hindi mo mahanap. Baka yan, basurahan kaya yan? Here's a fun fact. Yan, oh. Japan has very few public bins, but it's one of the cleanest countries in the world. Most people simply carry their rubbish until they find a suitable place to dispose of it. Here's a travel tip. Keep a small plastic bag in your backpack. It comes in handy when you can't find a bin while Sa mga exploring. dilipad-lipad. Siguro yung mga ano rin, mga pasaway, mga nagtatapon. Pero wala ka talaga makitang basurahan. Kaya hawak-hawak natin yung ano natin. Sabi mo yung dumi sa hotel, tayo magbababa. May basura na dun eh. Ba't hindi mo iwanan dun? Hindi nga natin alam sa pagtatapunan eh. Baka dalhin pa natin yun sa yung next na destination natin. So yun lang guys. Kita-kits sa susunod na vlog. Don't forget to like and subscribe and share it with your friends. And then, kung may mga question, suggestion kayo, leave it in the comment section. I'll see you in Next stop, Kyoto. But first, we have to survive Osaka Station with 5 people, luggage, and almost getting lost. See you in episode 4.